Nanatiling nasa red alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ay kaugnay ng nakatakdang paglulunsad muli ng satellite ng South Korea sa Enero 31. Si Waywaya Makalma nag-uulat. Sa ikatlong pagkakataon, muli na naman maglulunsad ang South Korea ng kanilang satellite sa kalawakan. Nakatakdang ilunsad ito sa January 13, ngunit kung hindi ito matutuloy, posibleng ilunsad ito sa mga susunod na araw hanggang February 8. Kaya naman, Lunes ng hapon ay nakataas na sa red alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahigpit na ipapatupad ang no sail, no fly at no fishing zone mula 540 kilometers east of Central Luzon, mula 2:55 ng hapon hanggang 8:55 ng gabi, oras sa Pilipinas. Kabilang dito ang Albay, Catanduanes, Sorsogon, Samar, Southern and Eastern Leyte, Camarines Sur at Norte, Siargao at Dinagat Island. 15:55 hanggang 10:30. Ibig sabihin, alas 3 hanggang alas 5:30. 1 hour delay tayo, so 2:55 hanggang alas 4:30. Pag hindi matuloy bukas, 30, ang ni-request nila yung window time date, 31 hanggang 8 February. Kung hindi matuloy bukas. So yung dating exclusion na zone. Ayon kay Undersecretary Benito Ramos, nitong linggo, ipinadala ng Department of Foreign Affairs ang sulat ukol sa satellite launch ng South Korea. Dagdag pa ni Ramos, nagpadala na sila ng notice to airmen sa tulong ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang iwasan ang rutang posibleng daanan ng rocket. Naabisuhan na rin ang mga foreign ships sa tulong ng Marine at Coast Guard at ang mga mangingisda na iwasan munang pumalaot sa mga araw at oras na nabanggit upang maiwasan ang casualty. Get out from the exclusion zone. Do not attempt to cross the exclusion zone by air, by sea. Dahil very risky. Ang iniiwasan ng NDRMC ay ang rocket booster na pakakawalan. Tatlo ang posibleng mangyari rito. Una ay mahulog ito ng buo, masunog sa ere at magpira-pereso. Sa ipinalabas na warning ng NDRRMC, umaasa ang ahensya na tatalima ang lahat sa kanilang ipinalabas na patakaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ayaw Makalma.